Isa na namang hindi kumawaring putahe ang ating lulutuin for tomorrow's video. Hindi today's video ha, nakakasawa ng gamitin yung word na yan. No? Kung anong tawag sa putahing ito, simulan na natin ang kwento. Bahay kubo kahit munti ang hilay main doon. Meron na akong karne sa bahay pansahog. Gulay na lang ang kulang, kaya dumiretso ako dito sa likod ng bahay namin para mag-harvest nitong mga pananim naming iba't ibang klaseng gulay. Yes, tinanim namin ito ng tatay ko noon. Ayan yung ebidensya, oh. Baka sabihin nakikibidyo lang ako. Binabad pa nga namin yung buto niyan sa Grand Humus Plus, kaya malago talaga yung pagtubo. Malamulamot, mabuna-buna. Pagkatapos ng 11 years, ayan naman na yung itsura nung lumalaki na yung mga pananim namin. O diba, documented yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi pwede yung mag-harvest na ako agad ng may bunga na no. Magkakasama na yan sila lahat, ang palaya, opo, kalabasa, salyong, okra, silye, at sitaw. Tapos hindi naman karamihan yung bawat puno nila kasi hindi naman namin ito pambenta. Pang luto-luto lang ba sa bahay, ganon, para kahit papano hindi na kami bumili. At ngayon na malalaki na sila, after 20 years, ayan na po, may bunga na yung opo. Medyo magulang na nga yan kaya hinarvest ko na lang kahit hindi man ako mahilig sa opo. Hindi ko kasi masyadong bet yung amoy ng opo na gulay. Pero kumakain naman ako, patikim-tikim lang ba, ganon. Marami din palang borak itong kalabasa namin, kaya sayang din kung di ko i-harvest kasi malalanta na to within a day. Sa totoo lang, ang pinakakailangan ko talaga para dun sa lulutuin ko ngayon ay itong pananim naming sitaw, kaso naunahan na ako, isang peraso lang yung na-harvest ko ba? Magluluto kasi sana ako ng sinigang. Pwede rin pala igulay itong talbos ng kalabasa, sabi nila. Kaya ayan, kumuha na lang din ako. Hindi ko kailangan ng ampalaya para sa lulutuin ko. Kaso, parang magulang na rin kasi. Kaya ayan, hinarvest ko na rin sila. Saan ko kaya to gagamitin? Masagasa pa naman to, kaya hindi pwede. Itong talong pwede pa naman kasi smooth. Kaso, parang aniliit man ang bunga. Actually, itong talong namin, nung namumunga na, parang nagkapeste ba, kaya hindi lumalaki yung mga bunga. Nabubulok na agad, ganon. Kaya kailangan tong sprayhan. Ayan, wala talaga akong matinong bunga na nakuha. Masarap pa naman din ito sa lulutuin kong sinigang. Disappointed man tuloy ako kasi kung ano yung kailangan kong gulay para sa lulutuin ko ngayon, yun pa yung konti lang ang nakuha ko. Pwede rin namang lagyan ng okra ang sinigang, diba? Kasi ito yung may pinakamaraming bunga sa lahat ng pananim namin ngayon. As in, kahit araw-araw talaga kaming mag-harvest nito. Hindi namin masabaan talaga. Kaya kaysa gumulang na yung ibang mga bunga, pinapa-harvest na lang din namin sa iba. Hindi na pala ako nakakuha nung siling panigang nakatabi niyang okra. Kasi may na-harvest naman na ako nung nakaraan, di pa man ubos. So, okay na siguro to tara na at sumayaw na. Melon, kangkong, mais, halaman, mag-aani na ng talong. Ngayon, segregate na natin itong mga na-harvest ko kung saan disappointed ako sa isang perasong sitaw. Hindi ko kailangan tong opo, bahala na kung sino gusto magluto niyan. Pati na rin yung ampalaya. Pero itong talbos at bulaklak ng kalabasa, isasahog ko na ito doon sa lulutuin kong sinigang kasi sayang, malalanta na kasi ito agad. Kaya bahala na kung anong magiging resulta ng lulutuin natin ngayon. Parang pang pinakbet man tong mga sangkap na gagamitin ko. Oy. Bali yung sitaw, okra at talyong lang kasi yung legit na pansahog sa sinigang dyan. Pagkatapos kong hiwain lahat ng mga gulay, sunod ko naman na ang aromatic expressions. Sibuyas lang naman. Hindi kasi ako naglalagay ng bawang sa sinigang. Ewan ko, di ko bet. Yung iba nakikita ko naglalagay sila pero desisyon nyo naman yan, luto ko naman din ito. And then yung kalahating karne na purong laman. Masarap sana kung yung may mga taba-taba, frozen man kasi itong binili ko. Ngayon, simulan na natin ang pagluluto. Saglit na lang to, wag kayo mag-alala. Mas mahaba pa yung pag-harvest natin kanina. Hindi pala ako nagigisa kapag nagsisigang, pero sinisir ko yung karne. Hindi ko minimame. Sear ang tawag dyan. So, sinir ko muna yung karne sa gamit na mantika. Habang sinisir, tinimplahan ko na ng asin and paminta para manuot na yung lasa. Nung nasir ko na si Mame, sinabawan ko na. Tapos, nilagay ko na rin yung aromatic expression na sibuyas. Nung kumukulo na, binuksan ko lang. Pero wala man akong ginawa, sinilip ko lang.
Ngayon, lalagyan ko na ng pampaasim kasi nga sinigang yung lulutuin ko, diba? Meron ba sinigang na hindi maasim Nilaga na yun, bi. Bali, ang ginamit kong pampaasim ay itong aking dried kamyas. Yes, hindi po ako gumamit dito ng sinigang mix. Ayan, paubos na rin pala itong dried kamyas natin. Parang kailangan ko nang mag-vlog ulit nito. Tinimplahan ko ng tatis and bechin. And then, papakuluan ko na lang yan ng papakuluan hanggang sa lumambot na yung carnivorous ni Jessie McCartney. After 27 months, ayan, nung tinusok-tusok ko na yung laman ng karne, malambot naman na. Malambot na yan, Hindi pa ba? Pwede na yan. Uy, gutom na ako. Nung malambot na nga, saka ko naman na inilaglag itong mga gulay pambulang lang. Pwede rin itong pang pinakbet, ganon, or pang tambo-tambong ba. Kaya ang lutong ito ay tatawagin na lamang po nating sinigang na pakbet. Pakuluan ko lang konti para tuluyan ng maluto yung gulay. After several years, ganyan na po yung itsura. Luto na yan. Parang gusto ko manglagyan ng bagoong isda. Pwede kaya yun? Nagmisto lang pinakbet na talaga na may sahog lang ng karne. Buti nga di ko na naalalang lagyan pa ito nung siling panigang Ngayon, kain na tayo. Ako lang pala, baka di nyo rin naman magustuhan Hoy, masarap naman. Wala mang kakaiba sa lasa. Kasi ang pinakbit naman nilalagyan ng kamatis. Ganon din sa sinigang. So, pareho lang. Kaya kapag kinumbine mo wala namang maglalaban sa lasa. Yung bagoong lang siguro. Di ko man ito nilagyan ng bagoong, diba? O siya, sige na. Thank you for watching. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.